Okay, so good morning guys. So today is iti-take natin sa ride tong motor natin. So hindi naman siya actually ride. Ano lang, parang dyan lang, akit lang tayo sa bundok dyan. So testing lang natin kung ano nga ba yung performance na may bibigay sa atin nitong SC Project plus stock na elbow na tong sports bike natin. So try lang natin kasi kagabi is sinubukan na namin siyang itono. So titignan natin kung ano yung mangyayari, kung hanggang saan yung abot niya. Kasi nung last time nag top speed ako dito sa motor na to, umabot lang siya ng 120, 122 pinakasagad. So meaning wala talaga siya sa tono. Kasi nung pinalitan ko niyan, hindi ko naman siya pinatono talaga. So tignan natin ngayon. So let's go, tara. Okay, so hindi naman tayo nag-expect ngayon ng masyadong mabilis na top speed. Hindi nga natin alam kung mata-top speed natin din. So ano lang, siguro yung makahampas lang tayo ng more than 120 is enough na siguro. So testing lang natin siya na top speed. Testing lang naman, pero kung hindi natin kakayanin ni top speed itong motor na to, hindi huwag na. Ganun ang nangyayari. So warm up lang natin yung motor bago natin ihato mamaya kasi kakaano niya lang. Morning ride, morning testing din. Ayan. So eto guys, sinubukan natin kung makakakuha tayo ng mas magandang performance, no? Kasi may nakapagsabi sa akin, isang tropa lang din natin na naka-Explorer 250 din, si Motojet, kung kilala niyo siya sa YouTube. Si Motojet ang nakapagsabi sa akin na once na hindi ko pa naman talaga naka-upgrade ng motor, yung atin, ano pa lang, yung hindi mo pa na-upgrade yung ignition coil, racing CDI, or any racing parts na nilagay dito sa motor. Once na hindi ka pa naman nakaganon, huwag muna. So parang hindi mo na advisable sa kanya na magbalik ka agad ng big elbow kasi parang bumabagal. So ramdam ko rin yun kahit na naka-crapovic ako, parang hindi siya mabilis, parang pigil yung motor sa akin. Pero kasi nung naka-stock pa to, maganda yung takbo niya eh. Pumapalo siya ng 130, 132, gumaganon to nung stock pa to sa akin. So ewan ko lang ngayon, so try natin. Sabi ko, parang hindi natin kaya kitap dito dito kasi nga medyo ibuan din tong kalsada dito. So kung makakakuha tayo ng chances na makapagmatulin tayo, testing lang natin. Pero kung hindi na, okay na yun. Mahal
mahalaga, mabigyan tayo ng magandang performance, more than 120 plus, siguro okay na yun. Grabe. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin natin kung paano talaga bumangking na maayos. Or, ewan ko, siguro sa akin lang to Kasi, itong motor ko, yung ito yung pinaka-headset niya. Ano siya, parang may palig siya. Parang ano siya, yung tawag ito matigas. So, okay din naman, Ewan ko lang. Ewan ko. Basta, sabi sa akin kasi, parang ganun daw, parang matigas daw yung manubela ko. So sa akin, oo, parang ramdam ko nga rin. Kaya nakaisip din ako kung bakit. So, tara, testing ulit. Medyo bitin talaga yung kalsada. Ayan, grabe. So bitin para sa akin. Hindi natin mataas din na nga yun. Hindi ko lang alam kung ano. Siguro pag nagpalit tayo ng tawag dito, sprocket set. Siguro pag nagpalit tayo ng sprocket set, mas maganda yung takbo na ito or mas mabilis. Kasi stock sprocket pa ito So parang siguro hanggang dun pa lang talaga yung kayang ibigay ng sprocket set na to. Ano lang, mga hanggang 120 to 130 plus lang mga ganyan. Pero siguro may apekto din yung yung ST project natin. Kasi itong ST project natin guys, napaka open pipe niya. So iba rin naman to sa iba to sa mga kaibigan ko kasi nakukumpara ko kinukumpara ko to sa mga kaibigan ko and mas malaki yung tip ng kanila, mas malaki yung bonus ng kanila kumpara sa akin. So ewan ko lang din ba't gano'n.
Ikot tayo. Oh, wait lang. Okay, so ayan yung grabe, pagod ako. Yung Explorer 250 natin na sports bike. So ano sa tingin nyo guys? Sa tingin nyo ba okay yung ginawa nating nagpalit tayo ng stock elbow, or ano, balik na lang natin sa big elbow tapos Akrapovic na lang ulit? Kasi ang ano ko lang naman, nakinig lang ako kung ano yung sabing mas magandang performance na may bibigay sa motor natin. So sa akin kasi, ang sabi nila, pagka hindi ka pa upgraded sa panloob mo, I mean dito sa racing CDI, sa ignition coil, etc, etc, mas maganda wag ka muna magpapalit ng elbow kasi medyo pigil talaga yung takbo, yun ang sabi nila. So sa akin kasi personally, nararamdaman ko din yun sa motor ko kasi nga ewan ko, siguro saka ko siya naramdaman nung nag big elbow ko eh. So hindi ko ma-explain kung ano yung pakiramdam na yun, pero para akong hinihila patalikod, ganun. So parang may pigil nga talaga siya. So kahit na ipa-proper tuning ko na yung carb, ganun pa rin yung ano niya, yung performance niya. Though nakaka-atake naman ako ng mga almost 130, pero dati yun nung medyo bago-bago pa tong motor na to. So hindi ko rin alam bakit naging ganun nangyari sa motor. So parang bumagal na siya. So akin lang personally, siguro feeling ko may ano din yan, may tama din tong ano, tawag dito, may dagdag din tong SC project. So feeling ko bumagal siya kasi open pipe na tong kinabit natin. So siguro pag nag-Akrapovic ako dyan, siguro mas maganda pa rin yung ano, yung performance kasi mas maliit yung butas nun kumpara dito sa SC project na to. Ayan. So ganun yung theory ko. So I think mas magbabago yung itsura na ito, yung performance na ito kung Akra yung nakalagay dito or any muffler na mas maliit yung butas. So pag ganito kasing gamit natin, talagang open pipe siya, so mas malakas yung pumapasok na hangin sa kanya. So ewan, sa mga nakakaalam dyan, so since bago lang naman ako dito sa pagmumotor, so nangangapa pa tayo sa motor natin, diba? So sa mga nakakaalam dyan, comment down below kung tingin nyo bakit bumabagal yung motor pag naka open pipe. Ayan. Pero kung ako tatanungin, personally, satisfied na ako sa nabibigay niyang performance. So para sa akin lang kasi yung 100 or 100 ano, basta more than 100, satisfied na ako doon. Kasi guys, pag umabot tayo ng 100 kilometers per hour, para sa mga newbie na kagaya ko, ano siya kumbaga parang nakakalula siya. Kasi nung nagbibisikleta pa ako dati, grabe, sa akin pinakamabilis na namin 50. Maka 80 ka, pero siguro more effort lang sa bicycle, sa road bike, mga ganyan, sa racing. Pero dito sa motor, damn, pag pumapalo ka ng 100 dito, nakakalula na. More than 100 is talagang sobra-sobra na. So feeling ko okay na ako sa 100 plus, 120, mga ganyan. Hindi ko na kailangan makipaghabulan sa kanila. So para sa akin is okay na tong ano, okay na to. Hindi ko na pipilitin kung ano yung kaya niya pang gawin. Siguro magpapalit na lang tayo ng mga parts sa kanya, yung mga racing CDI or any ganyan, kapag nasira na mismo yung parts na yon. So yung CDI, pag nasira na yan, saka natin papalitan yan. Pero hanggat di pa siya nasisira, hanggat okay pa, aalagaan natin yung mga stock parts niya, tapos sasabihin natin stock is good. Ayan, di ba?